Guys, good morning. Um, Meron lang ako napanood kasi sa TikTok kanina about sa video na sinasabi na pag nawala na daw yung magulang mo, kailangan kayo magkakapatid, magmahalan daw kayo, ganyan. Kung sino daw yung luwag-luwag, tulungan yung mga kapatid na walang-wala. So, yun, medyo na-trigger tayo doon, no? Ayan, nag-jacket niya pala ako. Kasi medyo hindi ko kinakaya yung lamig dito sa labas. So yun na nga, to be continue. So ayun, nakaka-trigger. Tama nga naman kasi kung sino yung wala, kailangan mo rin tulungan, kailangan mo rin alalayan. Pero alam mo, hindi sa lahat ng pagkakataon eh. Kasi ako, bilang panganay, meron akong 9 na kapatid. So yun, tinutulungan ko yung mga nakakabatang kapatid sa pag-aaral nila. Pero meron ako isang kapatid na sobrang natatanging ugali. Alam mo yun, simula pa lang ng bata kami, grabe din yung pag-aalaga ko sa kanya. Grabe din yung pagtanggap ko sa kanya, pagiging mabuti ko sa kanya bilang kuya niya. So syempre kami yung tatlong buong magkapatid. So talagang no matter what, look after ko siya. Kaya lang meron siyang hindi magandang ugali. Alam mo yun na kahit na ilang beses mo siyang tulungan, kahit ilang beses mo siyang kupkupin, ilang beses mo siyang alalayan, pagdating ng panahon, ikaw pa rin yung masama, ikaw pa rin yung walang ginawa, ikaw pa rin yung parang walang naitulong sa kanya. Alam mo yun? Parang ipapamukha niya pa na wala ka na ambag sa buhay niya. Masakit kasi doon kasi pag galit siya, isiraan ka pa niya sa mga mag-anak mo, sa mga kapatid mo. So yun. Pero mabuti na lang hindi lahat ng kapatid ko ganun. May mga kapatid ako na maunawain, may mga kapatid ako na maganda akong ugali. Sa mga kapatid na handa rin tumulong sa mga nakakabata nilang kapatid. So yun. Na-share ko lang. So kayo guys, ano sa tingin nyo? Minsan hindi rin puro kailangan tulong ang ibigay mo sa mga ganyang klase ng kapatid. Kailangan turuan mo din sila maging responsable para sa sarili nila. Turuan mo rin sila na magsikap para sa kanila, di ba? And sa ngayon, wala akong balita sa kapatid ko na yun. It's been 1 year. Hindi siya nagpaparamdam. The last time kasi na nasa bahay siya, grabe yung ginawa niya. Grabe yung paglalapas tangan niya sa mother ko tsaka sa akin. So ayun, after so many times na tinulungan ko siya, after so many times na kinupo ko siya, yun, finally nadala na rin ako. Kaya sinabi ko sa kanya na mas mabuting maganya-kanya na kami. And simula nun, hindi na siya nagpaparamdam sa bahay. So minsan naiisip ko pa rin siya, minsan miss ko pa rin yung kapatid ko, syempre. Pero yun, iniisip lang na sana nasa mabuting kalagayan siya. Total, hindi naman siya nagpaparamdam sa amin. Baka nasa mabuting kalagayan siya ngayon, kaya hindi siya nagpaparamdam kasi hindi niya kami kailangan. So yun lang guys. Yo guys, may ganun ba yung klaseng kapatid? Kung nakarelate ka, please mag-like, share, and follow nyo na rin ako para sa maraming kwento katulad nito. Bye!